Karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Kasama pa rin natin si Jonathan De La Cruz, si Joel Lacsamana. Yes. Ako nga pala yung corner. Ikaw yun, Brad. May nagsasabi rito, ano ba, na hoodwink daw ba si Duterte sa rice tariffication law? Yeah, you can say that. Yes. Ang presidente po, ang umaasa yan sa kanyang advisors. Mga economic managers, lalo na, oo. But he said he had some reservations. He said that. Actually, in public. Hindi lang. Pagpirma nito. He had very clear. Paano yung mga farmers? Pero inassure siya nung kanyang mga economic managers, this is for the good of everybody. Maayos po ito. Yung proceeds ng rice tariffication ay mapupunta sa mga farmers. Sa mga farmers. You will get pambili ng ang una nilang binanatan, inefficiency, corruption, etc. so-called sa NFA. Ito kasi yung mga NFA nito, gugulo. Yun ang naging ano. Nila yun. At saka ito, uncompetitive na po yan. Hindi na kaya. Yung panahon na noon po, puro importation, baboy, manok. To a certain extent po, gulay. Pati poultry. Ayan, manok nga. Gulay. Ano? Dito, sa likod ng bahay mo, pwede ka magtanim ng gulay. Grabe, ini-smuggle. Ang lakas nun. Noong ang policy nitong si Procopio as the economic team, team captain, ay geared towards importation, diyan po lumala ang smuggling. So sinasabi niyo, was Duterte hoodwinked? In a way, yes, by his own economic managers. So ito pong European Chamber ngayon nagsasalita tungkol sa value chain development. So hindi lang yun sa pagtatanim. Hanggang doon sa makarating sa pinggan nyo. Yung pagkain. Farm to table. Yan ang sinasabi. Farm to table. Value chain. Dapat lahat po yan. Hanggang sa distribution, hanggang sa warehousing, post-harvest, delivery. Kaya po importante. Napakamahal ng pagkain dito sa atin. Super. I remember in matagal na yun, 80s. I wrote something on this. As a percentage of our income, ang laki ng share ng food. Food and health. Meron po yung mga mahihirap lalo na, halos 100% kulang pa na kanilang kita nasa pagkain. Sa middle class, umaabot po yan nasa 50 to 60%. Doon sa mayayaman, siyempre, baka wala pang 1%. Kila Ayala. Hindi nila Saka yung mga yan, nag-intermittent fasting. Ganun ba? So, they don't know. As a percentage of our income, ang mahal ng pagkain. Hindi ka mukha sa ibang lugar like Vietnam. Yan. Wow. 10 ata kaming kumain wala pa 1,000 piso Ganun katindi. Kamura Ganun ang pagkain. katindi. So, importante. Kaya maganda yung punto ng ECC. Pero may sinasabi sila tungkol sa nutrition. Hindi lahat ng ipinapasok mo sa bibig mo, makakatulong sa iyong katawan. So, sabi nila, maaaring well-meaning yung mga batas tungkol sa sugar. Okay, mapapamura ang mga sugar drinks. Pero maayos ba yun para sa atin? Yan. Medyo subtle yung kanilang banat dito sa medyo mga lobby. Kasi hindi naman soft drinks sa Europe Ang mga soft drinks po dito, American companies. In partnership with Aboitiz. Mga ganyan. Halimbawa lang yun. RC Cola. May kinalaman daw po sa health yan. Kaya malaki rin ang gastos natin sa health. Ayan. Dugtong-dugtong yan. Ako, na-appreciate ko itong advocacy paper na to ng European Chamber. Pwede nyo sabihin, nakikialam na naman to. Hindi ho. Yung advocacy paper lang. Parang wala nga interest nila rito Di ba? Layo nga nila Karamihan ng importation nata natin sa Europe, ano ba yan? Machinery. Machines.
Well, kotse, in a way. Oh, tsaka ecstasy. Ha? Yun nga, yung Galing ba sa Europe yun? Netherlands. Patay. Malaking importation natin dyan, wine. Kasama yun. Oh, Galing sa yeah. France. Pero natatalo na ngayon yan. Talo na ng... Ng Australia, Chile, South America. South America, mga ganun. Pero, European, ano pa rin tayo? Yung mga equipment. Yan, medical devices. Yan, mga ganun. So, sabi po ng Pag-asa, parin Jonat, mukhang pababa na raw. Etong nag-peak na, kumbaga. Yung hit, ano. Yung heat index. Yung El Nino. Okay. Nag-record na raw po ng peak. So, medyo po ngayon bumababa na. Napapansin nyo nga yun dati. Ang temperature para kami lagnat Ngayon, kanina naglakad ako, nasa 28. Maaga madaling yan. araw. Maaga araw yan. yun. Maaga yan. Araw yun. Oh, maaga. Bago mag-alas Kasi sa Clark na umabot 50 kahapon. Aba. Pero at the height yun siguro. Pero hindi po ibig sabihin nito, tapos na yung ating Hindi ibig sabihin, suffering. ano na tayo sa init. Hindi. Hindi ho, mag-iingat pa rin tayo. Tsaka yung ating mga response, kasi yung effect ng El Nino sa ating food production, matagal-tagal yan. Anong gagawin natin ngayon? Bukod sa importation. Baka kailangan mag-import, why not? Pero kailangan din po may gawin sa local production. Diyan natin maaasahan yung Department of Agriculture. Maaasahan nga ba natin? Maganda naman sinasabi niya. Sinabi ni Secretary Laurel kanina, sinabi niya, I cannot do anything about it. I cannot even intervene in the market at this point except to monitor nga yung mga manipulators at lahat. Kasi I don't have the means. NFA wala, sabi niya. Ang bigas, Okay, paano yung mga programa kaya? Yan ang dapat. Katakot-takot na tastasan na nangyayari dyan sa Department of Agriculture. Iwan natin. Let's see kung magkakaroon po ng... monitor namin yan. Ayan. Para na tayong government office nito. Closely monitor and coordination. And then, anyway, sabi po ng Presidente, parin Jonat, ewan ko anong kwan mo rito, by next year daw kailangan ibalik na sa June to March ang pasok sa eskwela. So, agad-agad to, kaya ba yun? Matatapos po ang school year ngayong May. May ba? May 16. May 16. So by June, kailangan pasukan na uli. Isang buwan na pahinga. Ano daw? July. July daw. July. Para may transition. Dahan-dahan. Yes. Tapos sa 25 to 26, June na. June na. Ayan. Okay. Kasi po talagang ngayon napatunayan, hindi pwedeng tag-init. Na pumapasok ang mga bata. Hindi kakayanin. Sobrang init. Well, dati naman natin alam yan Kaya lang tayo napilitan sa schedule ngayon dahil doon sa pandemic. Noong naalala ko, nung bata ako, nagkaroon din na shift ng ganyan Ginawang September ang pasukan. Ginagaya po sa mga western countries. Aba, nagkasakit. Marami nagkasakit. Kasi yun, tag-ulan na yun hindi nga. Hindi. Tsaka yung tag-ulan, bakasyon ka. Siyempre, bakasyon di gusto mo lumabas. Ayan, tag-ulan. Uulan. Ayan, naliligo sa baha, patay. So, ibabalik na raw po. So, sabi ng Presidente, June to March. By next year. Hindi July July. Okay, yan ang development. So, yung mga nanay, tatay. Handa na rin kayo. Maganda. Maganda. Isang buwan lang ang inyong, preparasyon. Halos dalawang buwan. Pero hirap na preparasyon yan kasi ang pag-uusapan mo dyan, maski na libre ka, halimbawa na sa lahat. Matrikula. Yung mga yung mga kailangan uniforme. Yung mga traditional na yan uniforme, notebook. Pagandaan nyo na po yan. Ibenta na yung baboy. Ayun, di ba? Kung meron pang baboy na baboy pa. Wala. Manok. What? Kulay. By the way, bigyan na ng tulong kay ate. Kay ate. Overseas.
Yung pati, tinatimingan yun. Tinatimingan talaga. Tinatimingan ng mga kababayan natin yan. Yung padala. Yung padala. Pinaghahandaan talaga yan. Oo, nakaprograma yan July at saka December. Oo, yung pasukan. June, ano? June, July, December, Christmas. Sana, yun na nga, kaya siguro. So, maiksi lang ang pahinga ko ngayon sa pagbigay ng baon doon sa mga alaga ko. Yung nga At least, merong ilang ba? Merong ilang. By the way, ito naman, kanina pinag-usapan namin ni Kong, yung DICT. Yan. Importante yan. Department of Information Communications. Papasok tayo doon sa mga interactive na mga tutorials, etc. At lahat. Yung work from home, etc. Ang daming ganon. Tingnan mo ang nangyayari. Hindi, ito, nag-warning sila. Dahil scam. scam sa social media. Tuloy. Anong scam? Ito tuloy. Merong daw misinformation about yung government's non-contact apprehension program, NCAP. Hindi ba ito na nagsisirculate sa social media? But if you remember, ito'y naka-hold to. May hold order to. Ngayon meron tayong kaibigan, si Art Samaniego, tech editor na nga to ng Manila Bulletin. Ano nangyari sa mo nakatanggap siya sa telepono niya. Alam yung number niya. Meron daw siyang violation na NCAP at mangyari na agad-agad i-address niya to or else paano niya i-address? Magbabayad siya. Within 30 days. Ganyan. Kanino siya magbabayad? Merong website. Doon ka magbabayad? Naku, scam. Sigurado scam. Naisip ni Paring Art. Teka muna, hindi naman ako nagdadrive. Ano yung grab ko ka? Mali yun na scam. At sabi nga niya, what's alarming here? Alam yung telephone number niya. So may database to mga scammer. So, ididirect ka dun sa web link. At ikaw, kung nervyoso ka, gaya nung matatakot ka na. O kaya gaya ka nung bayaw ko, si Bani Hermanos, na 7 beses nahuli sa same intersection. Lahat binayaran niya. Siguro, natakot. The same intersection? Hindi na siya nadala? Hindi kasi, gusto niya kagad mag-left turn, matraffic daw. Hindi siya mapakali. Ginagawa niya yung mga sinasabayan. Nabubuntes. Yung gano'n. Yung pala nakukunan ka ng retrato ron. In the first place. Pag wala ka sa lane, ibig sabihin nabubuntes. Hindi kasi, yun yung nanggugulang Imbes na doon sa pinakakaliwang lane para kumaliwa, pupunta ka dito. Bubuntisin mo. Bubuntis ka. Si Kuya Bani would argue, hindi ako ang nilamangan Ang dami sumingit na sa harap ko, kaya ako inabot na ng traffic light. Naasar na siya, inunahan na niya. Nagano na rin siya. Unang-una, yung NCAP na yan, naka-hold. Naka-hold yan, okay. Again. Number 1 yun. Number 2, paano nakuha yung telepono ni Art? Tanongin niyo yung telco. Kaya sinasabi ng DICT, the public should disregard to mga text message na to. DICT or MMDA? Okay. Hindi, ang sinabi na lang na binanggit nila yung MMDA dahil suspended since 22. 22 ba to? As per MMDA circular, Supreme Court, nag-issue rin ng temporary restraining order. So, the public is cautioned. Ang mga taga-subaybay, wag po kayong maniniwala dun sa mga text na yan. At meron silang tawag dito, instructions dahil wag mong kiklik daw yung ignore suspicious, malicious text messages. Check nyo kagad yung sender of the text message, di ba? Para ma-verify nyo kung talagang official social media website ng gobyerno. Siguradong pinaka-importante, do not click the website link. Sigurado na yan. Makukuha na lahat kung meron hong nag-message sa inyo at sinasabi, oy, kailangan bayaran mo na to dahil nakuha ka sa camera na ganito, ganyan na nangyari sa'yo. Lalo na pag driver ka, yari ka na. Kasi may bibigla ka na. May bibigla ka. Hanap buhay mo yan. Hanap buhay mo yan. Tapos di ba? Scam pala. Pero ito hindi ko naintindihan. Hindi, parang yung public utility vehicle modernization. Scam din yun May nakausap ako, sabi, ill-conceived. Sabi niya. Sino? Yung modernization. Ito, meron akong pinakita sa kanilang photo. Isang jeep. Okay. Tingnan ko nito sa Parting North. Na isang jeep, punong-puno sa loob yung jeep. May nakasabit sa estribo.
At sa ibabaw po, Punong-puno rin. mga Punong-puno rin. 20 people Punong-puno rin sa taas. nakasakay sa bubong. Sana share natin kila Nasa palagay ko, north ito eh. sa North. Kasi Hindi, parang right alam mo, there nung, sa- nung binata ako, nung mahilig ako mag-backpacking kami noon sa Sagada, nila Joey Hernandez, nila Alec Almasan, sumasakay kami dyan. Spelunking kayo? Enjoy kami na, pero ngayon, baka hindi na ako makaakyat yan eh. Tingnan mo. Ganun, Grabe, mga nasa, jeep, nasa bubong. pero dati kami. Tapalodo, bubong, estribo. Grabe ang Tataka ko paano kinaya ng... hanip pa suspension. Binuboost nila yung suspension yan, bro. Nakita ko lang Pag-truck. kung paano nila ginagawa. Pag-truck. Tapos yan yung para Cordilleras at Sagada. Ngayon. Yan, ano ang point Ba't natin? hindi pwedeng ilagay yung... Diyan natin sinasabi dalhin. natin, kung dinala yung mga jeep doon. Pwede pala dyan. nagkaroon ng Mga ano. Yan eh, ano mga ruta nila dyan? Para yung makita ng bundok. Maraming ganyan na areas underserved. Meron naman mga areas over. Yung mga ganon. Dito lang sa Metro Manila, over na nga tayo. Sobra. Nag-aagawan nga eh. Kaya ang ginagawa ng mga jeepney, nagkakanto-kanto. Ano ibig sabihin nun? Naghihintay ng pasahero. Sa kanto-kanto. Kanto. Saka bawat kanto. So, traffic yun. Kasi kailangan nila makipagpatayan sa pasahero eh. Sa dami nila. Okay? Ang problema dyan, peak hours, kulang. Oo. Pag ano na, wala. In between, wala. Wala. Paano kikita yung mga yan? Okay? Sa peak hours, napaka-traffic, ilan lang ang possible mo na biyahe. Ay kailangan po pag-isipan niya ng modernization. Hindi pwedeng wipe out na kayo, ban na kayo, wala na kayo sa kalsada. So yung ipapalit nyo, halimbawa yung mga minibus, they will encounter the same problem. Na kapag peak hours, kulang, at in between, agawan sila sa pasahero. Yan. It's the same problem. So ano nagawa ng modernization? Nagbago lang yung sasakyan at Kumita yung mga importer. Yeah. Okay, yung kaninang binanggit ko, ang Employers Confederation of the Philippines, ECOP President, si Sergio Ortiz Luis. Sabi niya. Sinabi na niya mismo, it's so inconceived because thousands will lose their jobs just so we can say na nagmo-modernization tayo, sabi niya ganyan. Tapos ang employers ang mapipilitan ngayon tumulong sa mga empleyado nila na walang masasakyan pag ito'y... Paano mangyayari niya? Additional cost yan. Eto nga, problema na naman sila sa... Tapos yun nga sabi niya, bakit hindi ba mag-develop ng local industry ng jeepneys, paggawa, produce e-jeepneys? Bakit importation kaagad ang naisip? Mr. Ortiz Luis. Boss Sergio. Oo. Kausapin niyo si Chaleco. Tapos, sa kanyang turf yan. Yung pag-develop niyan ng local jeepney. Oo. Binigyan mo pa ng trabaho si Chalex, mukhang sa garments garments lang, nadali na siya. Ano SRP lang ang kaya nito tsaka SRP? Oo. Tsaka magtuturo, mahilig din magtuturo ng sino dapat. Buti nga, hindi na nagtatsaleko ngayon, pumupunta ng palengke. Iniwasan niya na yun eh. Okay, yellow alert na naman po kahapon sa buong Luzon. Kailan ba natin maiiwasan to, pare? Once we produce more power. And when is that? Please. May service tayo. 92 offshore wind. Offshore service contracts. Kailan kaya ma-harness yung wind? Sabi po ng ERC, this week daw po ilalabas na nila. Guidelines. Hindi. Yung investigasyon nila. Yung report. Dahil merong 6 na power plants po, nagsara. Kaya dire-diretso yung mga red alert, yellow alert. At iimbestigahan daw ng ERC yung mga power plants na yan. Sino-sino ba yun? Baka naman merong kasama doon na kakampi. Magkamali kayo, ha? Baka magkamali kayo, kakampi yan, ha? Okay. Ano kaya result niyang investigasyon niya? I'm so curious. Maganda yan.
Ano yung na power Kasi plant? pwede mo ano sasabihin nung power plants? Na biglang nagsara, ganon? Dahil Maintenance? asar lang kami kay Chairperson Mona Lisa Di Manata. Kaya nagsara namin kami. sinara. Anong dahilan? Kung kailan kakikita, isasara mo? So, pwede sabihin nila, neglect. Kaya nag-conk out yan. Nasira. Incompetent kayo. Incompetent. Yun ang napakahirap patunayan. Usually po, ang power plant, magsasara yan, may nasira. Hindi basta-basta nagsasara yan. So, anong investigasyon kaya ang gagawin nitong ERC na to? Pampalubag-loob ata yung investigasyon. Meron ka ba na balitaan ng ERC, pinarusahan ang isang planta na nagsara? Yun nangyari dito sa Iloilo, Panay. Kamakailan lang, nakatakot-takot na region-wide brownout ang nangyari. Blackout na yun. Wala nangyari. Kasi malakas yung nagsara. Pump conception yun. Pump conception. Power Conception. plant. Power plant. Yung power plant. Hindi, meron silang strategy, price control, pababain wag magtataas ng presyo diyan sa ganito. Nakikiusap daw sila ERC sa mga power companies, producers na wag muna magtaas at dahan-dahanin lang. Hindi, but alam ko na magiging resulta nito. Sa susunod na investigasyon. Yung investigasyon, nakita natin na kayo basta-basta na lang kayo nag-maintenance. Kailangan may schedule kayo. Meron naman Wala nga pwedeng magsara ngayong panahon ng El Nino. Yun ang kanilang utos. Okay. Hindi kayo, kumbaga sa mga reporter kami, bawal magkasakit. Nagkasakit nga ako Bawal yan. Ba't ka nagkasakit? Parang ganyan din yung planta. Paano gagawin ko? Ano yan? Bubuhatin ko bawal yung aking planta. Bawal masiraan. Yung planta na yan. Bawal masiraan ang planta ngayong summer. Kaya iimbestigahan kayo. Bakit kayo hindi sumunod doon sa utos? Talagang ng ERC. Ang maintenance talaga namin dapat ngayon Kasi hindi. ngayon yung schedule namin I-cancel nyo yung maintenance. Susunod na kayo mag-maintenance. Ang problema po natin, yung ating mga planta, more than 20 years old na. Oo. Karamihan. At no new power plants went online mula nung itong mga taon nung panahon past the administration, di ba? Merong ilan. May ilan, Yung pangangailangan na dapat itayo 15,000 megawatts, naka 2,000. At naalala, kausap ko si paring Rene Almendra, sabi niya, renewables were not pushed hard enough. Hindi masyadong Hindi raw masyadong tinulak. Renewables. Oo. Dahil sila yung in the forefront ng renewables Ayala. Ito nga, meron renewable may renewable. Hindi nga ayaw bigyan ng permit. Walang ECC. Huwag na magsasalita ng ganyan si Rene, sana. Kasi nung siya Energy Siya yung Secretary. DOO, Energy Secretary. Ano ba naitayo nila nun? At that time? Pero na. Hindi, ang pinagtsagaan, hindi pinagtsagaan, ang kanilang pinus noon, yung FIT program. Yung FIT. Para ma-incentivize ang mga businessman na Hindi yun ang dahilan doon. Hindi yung incentive. Kimikita sila. Ah. Pag ikaw nagtagabigay ng FIT, malaki kita mo. Ganon. Siyempre, ang laking pabor yun doon sa power plants. Tapos, ang sinabi pa noon, kailangan magkaroon kayo ng ancillary service. Ang ancillary service should be a power plant that can really produce power at a cost that is affordable. Nung ginawa nila ancillary service, wala. Hindi, pare. Meron? Aboitiz. Ayun. Nadagdag na yan, Aboitiz. By the way, nag-report po yung Aboitiz Power. 8 billion ang kinita. Nung first lang yun. Itong first quarter? 8 billion. So times 4. 32. A year. Yan ang profit. Kita na ba yan o revenues lang? Profit. Profit? 8 billion, Aboitiz Power, umangat daw po ang kanilang profit. Ano yun? Dahil lang sa galing?
Laki ng inangat nito, laki. 8 billion. In 1 quarter, 8 billion ang kita ng Aboitiz Power. Sarap. Mag-apply na kaya tayo sa Aboitiz. Baka inayos na nila yung kanilang hydro. Kasi meron silang mga hydro sa north eh. Baka naging maayos na sila doon. Walang jackpot yan, pare, hydro. Walang jackpot yun? Walang jackpot eh. Eto, jackpot to, 8 billion. In 1 quarter? Oo. May jackpot yan. Hindi pwede yung inayos nila yung kanilang mga Hindi. Gastos nga yun eh. Pantabangan. May gastos nga yun eh. Diba? Kasi po, ang power, regulated ng gobyerno ang rate niya. Rate, So, mahirap jumakpat dyan. Pero ito, 8 billion, naka-jackpot. 9:32 ng umaga, karambola sa DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Morning. Okay, gumamit ng water cannon. Wag? Wag. Bawal? Bawal. Turn the other cheek. Turn the other cheek. Huwag tayong mag-provoke. Huwag tayong maging sanhi. Kahit 8 billion ang kita in 1 quarter? No. Hindi. Wag. Kaya po, isa sa explanation dyan, ang ayon sa ating mga sources. Mga bubi. Nakasali na yung Aboitiz Power doon sa ancillary service na NGCP. Finally. Makikita yun doon sa first quarter. Biglang boom! Sarap, no? What are we in power for? Biglang, Meron akong good news. Yung Palawan at saka Romblon, nasa world's best beaches. Of beaches. Yes. Of the beaten track. Yes. Palawan at Romblon. Romblon. Uy, Romblon. Mga hindi ay kilala yung mga beaches. And Talula Beach, dyan sa Manilok Island in El Nido, Palawan. Number 45. And then, number 4, pala yan. Number 4 is Entalula Beach, south of Manilok Island in El Nido, Palawan. Nakapunta na ako dyan. Napakaganda nga niyan. At tapos number 45, yung Bonbon Beach sa Bangog Island, sa Romblon. Yan. Kailangan lang ayusin na mabuti yan para hindi magiging waste. Good eh. Nasa Hall of Fame naman yung Hidden Beach sa El Nido rin. Yan, napuntahan ko na yata. Hidden Beach? Hidden Beach. Okay. Ganda dyan. Pag daw nandiyan kayo, para kayong tumitingin sa isang piraso ng langit. Pwede. Ganda naman description nun para dun sa a slice of heaven. Ayusin lang yung upkeep. Kasi baka mamaya, kagaya na nangyari dati sa Boracay. Ay, hindi papayagan ni Most Travel dyan. Tsaka nagkakamali pa rin, Jonathan. Hindi makakapayag si Most Travel. Kailangan, yan? Na mababoy yan. At she will implement science-based strategies para wag mangyari yan. Ano ibig sabihin nun? Para maiwasan ng climate change. At masiguraduhin hindi yung kaya ng ecosystem ng mga lugar na yan, yung carrying capacity ang tawag nila. Minsan yun ang nagiging problema, nasosobrahan ang development. Lalo doon ngayon, sa dami ng i-promote mo na yan. Hindi na-regulate. Hindi pupunta na. Hindi pa handa yun. Hindi handa yung area na yun. Kasi marami yan wastewater, sewerage, tubig. Kailangan gawin mo muna bago mo... no cause for alarm daw yung tubig naman natin So, sabi ng DNR. No thanks to DNR. Ibig sabihin, result yan ng trabaho nyo? Mamaya may event dyan sa Rockwell. Magkakaroon ng film show ng documentary on sustainable mining. Sponsored ng Mines and Geoscience Bureau.
at ng mga iba-ibang mining companies. In fact, nandun si si kaibigan natin, si Mike Toledo. Iniimbita ako Kasi, officer siya. Siya ang presidente siya. Ng mining ganun. At hindi naman minor yun Hindi, dati siya kasi yung senior vice president sa Philex. So, siya. Bago siya ngayon naging presidente. Anong alam niya sa mining? Wala. Pero, Diyos ko naman bro, marami siyang alam. Lalo na yung mga Siya kasi marami siya alam, pero hindi mining. Bakit siya naging presidente ng Mining Association? Hindi, kasi sila nag-representation. Oo. They're the ones who are trying to carry. At sustainable mining ang kanilang advocacy. Darating daw si Secretary Antonia Yulo. 2 years ago, sinabi na ng presidente, gusto niya ma-develop yung metal processing sector ng Pilipinas. Dahil po ang natin, puro lupa. Sana yan ang i-address talaga, bro, na may parang sa Indonesia. Anong malay ni Mike Toledo doon? Bro, yun ang tinatanong ko. Ba't siya ang ginawang presidente? No, they're going to undertake... abogado yan, pare. Abogado. When you are a lawyer, pare, marami kang pwedeng gawin. Na pag-aaralan na mga ganyan. Sustainable mining nga. Sustainable mining. Meaning, di ba, mining na hindi nakakasira sa kalikasan. They will have to mine, pare. Hindi. Yung sustainable mining, di ba, marami kang protocol tungkol dyan. And we have gone a lot. Yung mga New Zealand, mga Canada, Australia, they've done all of their best practices, if we may call it. Tayo ba nandoon na? Malayo pa. Malayo pa tayo. Malayo pa. Kailangan po yan atupagin ng DNR dahil meron tayong window. Yung window ng conversion ng lahat ng vehicles using fossil fuel. Mapa-hybrid man yan. As a matter of fact, ang Toyota po, naka-develop na ng engine using hydrogen. Yan. Hydrogen. Pero kailangan pa rin ng metal. Oo, kasi yun ang critical yun anyway, at saka marami pa rin kailangan baterya. And why are we a window? Dahil kasi yung conversion, yung mabilis po mangyayari yan. From fossil fuel, meaning using oil-based fuel, ang buong mundo is in a hurry to switch to other forms of fuel, like electric cars. Non-fossil. At oportunidad sa atin. Kasi Toyota nga yung hydrogen na engine. Pero meron din, malakas din ang element ng baterya yan yung... di ba yung plataforma nun? Yung hybrid, ganun pa din. Ganun pa rin metal-based. So, nandun pa din yung... Kung ano man, in whatever form, the shift to non-fossil. Metals will be there. Nandun yung kailangan yung ating mga produkto like nickel and copper. Rare earth, mga ganun. Baka ito yung mga... At hindi forever yan. Madali pong makakaswitch ang mundo. Ang sabi nila, in 10 years. Naghahabol tayo ngayon. Anong ginagawa May plataforma ba tayo for that production? Yun ang importante. Kasi lahat naman... Bakit naman ikaw naman? Ang dami mong demands Lahat ng mga minerals natin. Kaya nga nagkaroon na agreement with Japan pati. Because Japan is interested in our minerals. And they are doing it yung sa offshore din. Ano yung ginawa ng Indonesia dyan, pare? Ginawa nila, hindi kayo pwede mag-export ng ore. Hindi. I-process nyo rito. Dito nyo gawin, i-process. Yun na sabihin natin sa Japan at mga tayo ng planta. Are we doing that? Kailangan dyan yung DNR mo. Maganon. Tsaka yung DTI mo. So, ito na naman tayo sa DTI, At tsaka DNR. Bakit? Pag magsalita ka, parang hopeless ka. Ang akin strategy yan. Dapat meron na siyang meron. Sustainable. Ties to talk to... paano kung may mag-volunteer? Malay mo may mag-volunteer na kami gagawa niya. Di magaling. Yan ang incentives. Ayan, that's another thing. Pesa, wag sa Arcobia, dito, sa Ang daming requirement yan. Kasi sabi nila, the Philippines is one of the best sources of a lot of these minerals. Alam nyo po, ang estimate nila na minerals na meron tayo, $1 trillion. Dollars, 2 o 3, parang ganun.
ang worth. But matanong nga, how did Indonesia do it? Did they entice players or sila mismo government? Hindi, as a policy, sabi nila sa mga Hindi na mining pwede. nila, hindi kayo pwede mag-export Ganun ng kasimple ore. lang. We are giving you So many 3 years. number of years. Yan na. After that, wala. O can we not do that? O baka We should be doing wala that tayong nga. hindi, wala tayong ika nga ang tawag dito, leverage to be able to demand that. Of course, mayroon. Pero umaangal yung mga Oh. dahil matitigil yung kanilang kita. Oh, di sabi. Ayan ang mga mamaya Ang mga mining po rito, marami dyan politiko. Ayan ang mga nasa Rockwell. Ang mga tumiba sa mining. Pero sabihin natin, Bilyar, may mining yan. Nickel. 3 years lang eh. 3 years, Before the end of the term of the president, meron silang mag-transition kayo. may mga existing operations at deals na sila with Yeah. Pwede naman mag-transition. Oo. Di ba? 2024 ngayon. Ba't hindi yan ang pasukin ng Maharlika? Yun lang nga about to say that. Maharlika to be able Yung metal yan naman pala. processing. Maganda palang window of opportunity No, yan. As one investment. good example is how are we going to work out yung installed na ito, Nonok Island. Nickel yun. Nandun na lahat, manufacturing, planta, etc. yan. They tie up with the Nonok Island Group. Yun. Doon nila pa Doon dalhin nila- yung mga nickel. Hindi. Wala eh. Si Sumo, wala hindi ba nakikita ni Sumo yan? Ano yan pare? Ramon Ang yan sinasabi mo. RSA. No. Oo nga. What's wrong with that? Taya. Ayoko ng RSA. Ayoko ba? Baka masyado lumaki na yan. Masyado sumikat eh. Dapat, well, anyway, We sabi are po not ng... here to make them richer. Yun ang naalala ko sinasabi nung boss ko sa DOTC nun eh. Meron? Bulacan, We're not here to make your life easier. Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Ang haba. Ang haba. Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Okay, Office. sige. Kahapon daw po, yung level ng tubig sa Angat, nasa 85 na. 5 na lang. Kahapon, 6 Pucha, paano pa ba? 185? 185. Pero wala raw tayong dapat ikabahala, sabi ni Most Travel. Binaba nila yung Binaba nila yung level. level na kung Na pwede pa rin kunin. Magpanic Ay, naku, sekretary. Ano, hindi ba masisira yung mga... Delikado po yun, sekretary. Huwag kayo maniwala sa mga advisor nyo. Hindi, yung mga equipment doon, mga makina, turbino, lahat. etc. Ang normal level po dyan, nasa 212. Nasa 185 na lang ngayon. At wala pa daw tayong dapat ikabahala. Ang 180 is critical level. So sinasabi mo, binababaan pa nila yung critical level. They're doing their own critical level analysis. 175. Delikado yun. Baka yung naalala nyo, kinuwento ko sa inyo, yung unang El Nino, nung nasa Manila Water ako, may na-discover meron palang low-level outlet. Ano ibig sabihin Parang ng drain, pag yung bathtub mo, meron sa ilalim. Pinakailalim. Oo. Pero delikado ba lang buksan yung baka lahat? Hindi, lahat yun. Baka lahat lumabas. Oo. Lahat ng tubig. Oo, ang takot namin dahil huwag yung gagalawin yan. Pag yung said na, siguro. Yun lang. Baka yan yung iniisip ni Secretary. Somebody dusted off that study. Secretary, may low Ito level meron outlet. tayo low. Patay tayo doon. Flooding ang ayabutang Hindi pati. science yan. No. So, ang DSW din po, meron din press release ngayon. Yung kanilang feeding program daw po, ang mga nakinabang dyan, nasa 1.5 million na mga kabataan sa mga paaralan. Wow, ang dami Ilang million ba estudyante natin? Sa, 30 million? 26. 26 million? Naka 1.5 million sila. Very good. At nagpe-press release pa. Kung ako, kahihiya ko yan. Bakit naman? Nag-feeding na kami. 1.5 million children. And we are going there, baby steps. Baby steps. Ha? We are going there. We are baby right on track. Right on track tayo. Ang dami po nagugutom 14%. Involuntary hunger. Tapos meron kayong ginawang ganyan feeding program. Kaya nga sinasabi natin, baka panahon na i-review niyan lahat ng mga ayuda program ng DSWD. Effective nga ba? Baka mas malaki pa yung administrative cost Ng ayuda. kaysa doon sa napupunta.
Tsaka bakit centralized lahat ng ayuda? Nasa DSWD main office. Sabi nila, yan daw war against hunger. Nagkaroon na raw ng utos ang presidente na ano yan? Whole nation approach. Patibayin, palakasin, Yeah. at talagang idaan natin sa Kailangan daw ang buong bureaucracia ay tumulong. ay tumulong dyan. Nagkaroon na raw ng order ng ganyan. Well and good. Dapat naman eh. Oh. Okay. Ito lang po yung DSWD. Paano po yung perang hawak-hawak nyo? 250 billion. Responsibilidad pala ng lahat eh. Pwede bang mai-account nyo sa taong bayan ano nangyayari doon sa 250 billion na budget ng WD? Sinisisi nyo ngayon LGUs kung bakit nagkakaroon ng hunger. Wala raw ginagawa yung mga LGUs eh. DSWD will continue its collaboration with national agencies, LGUs, and development partners to strengthen our feeding program as a mandate of the Marcos administration. Yun. Ginamit pa yung pangalan ng presidente. Ayos ah. So, collaboration daw po with LGUs. Bakit dati ba hindi? Oo nga. Okay lang. Baring igtingin ang collaboration ngayon. Yeah, okay. Okay po yun. Lahat po yung sinasabi. Pero yung pera, nasa inyo pa rin. We all go down to that fact, the basic fact na ang pera hawak ng DSWD. Therefore, kung hindi nagagawa yung mission ng para mabawasan ng mga nagugutom, kasalanan ng DSWD, wag nyo ituturo yung mga local government. Marcos yung mga intensified support, yung mga collaboration. Yung ituturo. Own up, di ba? Sabi. Yung supplemental feeding program, 1.5 million na napakain nyo. Okay, ilang beses? At yung bang mga napakain nyo na yun, pinakain, sinubuan ng isang beses, kasama na ba yun sa 1.5? Ano ba yun? Sa akin, yung 1.5, it's just words. Hindi mo makikita kung talaga may epekto yan or anything. It's just words. Kumaga po, itong DSWD, nagpapabango lang, deodorant. Dahil doon sa na-report na 14% pa rin ang nakakaranas ng gutom. 2% doon, extreme hunger. Yung 12% doon, nakakaranas pa rin, nagugutom pa din. Okay? So, ano nangyayari sa 250 billion pesos na budget nyo? Napakarami ho namin inaayudahan, sir. Yun na nga, baka masyadong fragmented yung program nyo. Hindi ma-address yung nutrition. Saka yung mga ibang agencies naman, may mga feeding programs din sila. Pero wala silang budget doon. May konti. Hindi ko kasi na... Sa dami ng... Di ba matagal natin sinasabi, yung ayuda system na yan, yan ang isa sa mga dapat na re-review. All across the board. Kasi may iba't ibang forms ng ayuda system. Yung scholarships, yung tungkol sa technical vocational programs, yung walang trabaho, nabibigyan ng ayuda. Ang nagsasalita po, pag ganyan may mga pansagot sa problema, hindi si Secretary Gatchalian. Yung kanyang mga PR, Irene Dumlao, halimbawa. So ano sinasabi ng kanyang PR? We are continuously monitoring and fast-tracking the implementation of the program before the school year ends in partnership with the LGUs. Does that even mean anything? Minsan nga yun ang problema. In partnership sa LGU, na-weaponize daw ang ayuda. Nung sinasabi nila. Barangay, ano?
Nagiging politika. Alam mo na, parang yung kinikwento mong istorya, parang yung kay Stephen Covey to eh. Yung mga PR at ASEC sa mga departments. Diyan sa DSWD. Puputol sila ng mga puno. Yan. Huwag kayong magulo. Ang dami namin ginagawa. Mayroong taga-sigaw, maling gubat. Hindi tinatamaan yung dapat maambunan. Pero hindi na nakikita na yun. Kasi nakakonsentrate ang gagrando mga program eh. Ang dami. May feeding, may vocational, may ano. The DSWD will continue to support the government's efforts. Bakit yung mga press release na pare-pareho na yung mga Teka. The DSWD will continue to support the government's efforts to achieve zero hunger in the country. So support, ano lang pala, kumbaga sa pelikula, hindi sila ang bida. Hindi sila ang lead agency, supporting cast lang sila. Di ibalik nyo na yung pera. Hindi, tsaka kung may yung 250 billion na budget nyo, ibalik nyo na. Kasi support lang pala kayo eh. Marami ho kayo mang ginagawa. Ano? Yung 257, hindi lang ho sa feeding yan. Iba't ibang mga klaseng intervention para matulungan ang ating mga kababayan. Are you making a dent? We are supposed to be supporting. Yeah. The main... supporting cast lang pala kayo eh. So, hindi kayo lead agency. So, if we may suggest, ibalik nyo na yung pera na 250 billion na budget nyo. Lead agency ho kami sa ayuda at saka disaster relief. By the way, bago tayo matapos para... Sa hunger, zero hunger. Support ho kami sa zero hunger. Para may silver lining naman sa garment exporters. Merong free trade agreement na pinipirmahan pa with the United Arab Emirates para wider overseas. Kailan niya mangyayari? Hindi, wala pa. Sinabi lang ni Robert Yang, Foreign Buyers Association of the Philippines. Walang, ano yon? Sa UAE. Para at least kung US... They are not a main market for garments. Big market yan. For garments, traders din yung mga yun eh. Hindi naman sila... hindi nila. Dadalhin din nila sa iba. Ay, nako. Okay. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw 23 at DWIC 882 hanggang bukas. Pero ito, today, andito na po! Nandito na! Pare, tall and tan. Pilipinas kasama award-winning broadcast journalist Dennis Antenor Jr. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Karambola DWIZ.